Deliberasyon sa panukalan 2026 National Budget, sinimulan na ng mababang kapulungan ng Kongreso. Tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri, sinimula na ang pagsasagawa ng mandatory drug testing sa Senado ngayong araw. Director Jaime Santiago nagpaalam na sa mga kawani ng National Bureau of Investigation matapos na magsumite ng irrevocable resignation. Higit 100 distressed overseas Filipinos mula sa Laos at Myanmar na umano'y biktima ng human trafficking na iuwi na ng Pilipinas. Petisyon, kaugnay sa pisong dagdag pasahe sa jeep. Tatalakayin mamayang hapon ng LTFRB. Dagdag bawas sa presyo ng langis, ipatutupad bukas. At kwento ng pag-ibig, pagsuko at kwento ng second chance, tampok sa Wish Date Love Tales. OPM icons at rising artist nagsama-sama sa panibagong edisyon ng Wish Date. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 18, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inumpisahan na ngayong araw ng Kamara ang deliberasyon sa 2026 proposed national budget. Unang sumalang sa budget briefing sa mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ano na ang natalakay sa unang araw ng budget deliberations? Ella, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na rerepasuhing mabuti ng Kamara ang 2026 proposed national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ginawa nito ang pahayag ng i-welcome ang mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee sa unang araw ng budget deliberations. Kabilang sa mga tagapanguna o humarap sa budget deliberations ang mga tagapanguna ng Department of Budget and Management, Department of Finance, Department of Economic, Planning and Development at Bangko Sentral ng Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Bawat piso ay may pinaglalaanan at bawat gastusin ay dapat may pakinabang sa tao. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Pagtitiyak naman ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing ang taong bayan na magiging sentro ng pagdinig sa panukalang pambansang pondo. Sisiguraduhin po ng Kongreso na ang 6.793 trillion pesos na budget ng ating bansa ay pakikinabangan ng ating mga kababayan. Mararamdaman at makikita po ninyo ito. In this budget and in the years to come, we are bringing the Filipino back in the center of the budget process where you rightfully belong. Bago naman umpisahan ang talakayan sa panukalang pambansang pondo, ipinaliwanag na budget briefings muna ang isinasagawa ng House Appropriations Committee ngayon. Iko-convert naman sa hearings o pagdinig ang deliberasyon kapag naihain na sa plenaryo ng Kamara ang 2026 General Appropriations Bill. Ngayong unang araw naman ng deliberasyon, nagsagawa ng briefings ang DBCC members na unang tinalakay ang economic outlook at priority policies ng Marcos Jr. Administration. Kabilang na ang pagbaba ng inflation o
pag-aantas ng presyo ng mga bilihin sa mga nakalipas na quarter at inaasahang maaabot ang less than 2% na inflation ngayong taon. Samantalang nasa 6.5 to 8% naman ang target na paglago ng ekonomiya. Ella, may halos 2 buwan ang Kamara para repasuhin at aprubahan ang 2026 budget bill bago isumite sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Third party ang dapat mag-imbestiga ng flood control projects at hindi ang Kongreso. Ito ang binigyang diin ni Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito sa gitna ng nakatakda bukas na pagdinig ng Senado kaugnay ng issue. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nakatakda na isagawa ng Kamara at Senado ang pagdinig sa mga issue ng umano'y anomalya sa daang-daang bilyong pisong proyekto sa flood control. Ngunit ayon kay Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito, mas nararapat na ombudsman o sino mga independent at credible na investigative body ang mga siwa ng investigasyon. Layunin nito na maalis ang anumang duda ng publiko sa magiging resulta ng pagsisiyasat. Well, mas maganda sana kung third party ang gagawa niya para mawala yung duda. No? Pero siguro, napagbibintangan po ang dalawang kamara, pero masisiguro ko lang na sa Senado wala akong kilala na may contractor sa amin, no? Yung kasi doon sa naririnig natin parang nagkakahalo na contractor at kongresista, minsan isa na lang. Sa Senado wala pong ganon, no? So, pero mas maganda para mawala na rin ang duda ng lahat na magkaroon na lang ng third party. Ganito rin ang posisyon na inihayag ni former Senator Franklin Drilon. Para sa dating Senate President, hindi sa paninirang puri, ngunit binigyan din niya na mahirap pagkatiwalaan ng publiko ang investigasyon ng Kongreso, lalo na kung tungkol ito sa mga isyong may kinalaman sa budget insertions dahil mga mambabatas din ang sangkot sa mga ito. Sa halip, inirekomenda ng dating senador na ang Commission on Audit o COA ang manguna sa investigasyon dahil ito ang ahensyang may mandato na tukuyin ang pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Git pa niya, ang ombudsman naman ang nararapat na maghain ng anti-graft cases sa mapatutunayang lumabag sa batas. Itinuturing ang flood control projects na isa sa fastest growing items sa national budget kung saan umabot sa higit 346 billion pesos ang inilaan sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Samantala, bukas ay nakatakda na rin ang pagdinig dito ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o ang Blue Ribbon Committee. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi tututok sa mga personalidad ang isasagawang investigasyon ng Kamara sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Oras na maaprubahan sa plenaryo ng Kamara, triple committees na binubuo ng Good Government, Public Works at Public Accounts panels ang magsasagawa ng legislative inquiry sa kontrobersyal na issue. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Magbabatay sa ebidensya, testimonya at dokumento ang isasagawang legislative inquiry ng House Triple Committees sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ang tiniyak ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairperson ng House Committee on Public Accounts, isa sa Triple Committees o TRICOM na maunguna sa legislative inquiry. The method is not to focus on personalities, whether they're legislators, whether they're contractors. The method is to focus on what the project had been. Pinakamahalaga po talaga dito na evidence-centered, document-centered, testimony-centered po talaga yung pagsisiyasat para hindi rin po talaga masabi na meron po tayong pinagtatakpan at meron po tayong kinikilingan po dito. Ayon sa kongresista, oras na may maibunyag sa gagawing pagdinig na may mga mambabatas sa sangkot sa katiwalian sa mga proyekto, bibigyan ng pagkakataon ng mga ito na makapagpaliwanag. Gayunman ang isyung ito, i-refer na sa third party o independent body na magsasagawa ng investigasyon kabilang na ang executive branch para sa karampatang aksyon. In the course of inquiry ay may mapangalanan po na mambabatas, senador man yan o kongresista,
ibibigay ho natin yung karapatang sumagot sa mga kinatawan po na ito. Pero siyempre, as soon as they are able to reply, and I think this is the preference of Majority Leader Sandro Marcos, dapat ipasa na po ito sa isang independent third-party probe. No? If this will be the executive-led probe, then to that probe po namin yun po ipapasa. Para lang ho maging malinaw na wala ho tayong dapat pagtakpan within Congress or within the entirety po of lawmakers. Posibleng sa susunod na 3 linggo, gumulong ang investigasyong isasagawa ng Good Government, Public Works at Public Accounts Panels kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects at iba pang proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Ayon kay Congressman Redon, welcome din kung isusumite ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa TRICOM ang mga impormasyon nito kaugnay ng mga maanomalyang proyekto. Ang Baguio City Mayor ay nagpahayag na may mga kongresista umanong tumatanggap ng porsyento sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Samantalang si Senator Panfilo Ping Lacson naman ang nagsabing may 67 kontratistang kongresista umano noong 19th Congress. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-inspeksyon si Oriental Mindoro Governor Bones Dolor sa bayan ng Nauhan nitong Sabado, kaugnay ng nasirang dike sa bayan. Sa kabila ng tangkang pagharang ng mga gwardya ng construction company sa lugar, itinuloy pa rin ng gobernador ang inspeksyon. Sa kanyang pag-iikot, nakita ang umano'y substandard na konstruksyon ng gumuhong dike. Manipis ang simento, puro buhangin ang loob, at walang bakal ang dike. Ayon sa gobernador, nagkakahalaga ng 1 bilyon ang kada kilometro ng proyekto. Sa haba na ho ng aking nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Sino? Lumo. Imagine nyo ha? Lubaba. All throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat po ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH, maraming salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. Kaya mo, malinaw yan. Kung yan galing planta, dapat yan, ang ibabaw, very fine ang pagkakat. Kita mo, kinat o. Kalawa, tingnan mo ang kalokohan niya. Ang tamang pagre-repair, bubunutin. Saka babalik. Ano ang ginawa? Tinula. Tama ba? Naniniwala si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, na dapat ituloy ang kontrobersyal na ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP program. Layo ng programa na matulungan ang mga Pilipinong kumikita ng mababa sa minimum wage. At para sa detalye, may report si Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang mga puntong inilatag ni Secretary Gadon at nasabi niya na dapat ituloy ang AKAP? Yes, Ella, ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, hindi lang dapat mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang dapat tinutulungan ng gobyerno, kundi pati na rin yung mga Pilipinong nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis, ngunit hindi na sumasapat yung kitang kanilang natatanggap para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa isinagawang House Committee hearing on Poverty Alleviation kaninang umaga, isa sa napag-usapan ay kung dapat pa bang ituloy ang ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP program na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Para kay Secretary Gadon, dapat magpatuloy ang programa upang hindi naiiwanan sa pagtanggap ng tulong ang mga manggagawang Pilipino. I think the AKAP should be continued. Because we are helping those who are under the 4Ps. But how about those who are trying to work, pay taxes,
those who are earning minimum wages, and in fact, even those in the informal sector who are earning below the minimum and still pay taxes. Inihalimbawa nito ang mga tricycle drivers, jeepney drivers at mga pahinante na maliit na nakukuhang sahod kapalit ng araw-araw na pagtatrabaho. Ayon kay Secretary Gadon, kasama sa mga tulong na dapat matanggap ng mga ito ay ang health assistance o burial assistance na kadalasang nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Ella, paliwanag ni Secretary Gadon, hindi naman regular itong AKAP program kundi case-to-case basis lamang, kaya dapat hindi ito ipagkait sa mga manggagawang below minimum wage ang natatanggap na kita at nangangailangan ng alalay mula sa gobyerno. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Tuloy na ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa October 13. Ginarantyahan ito ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Ito ay kasunod ng mga espekulasyon na masususpindi rin ang BARM elections gaya ng barangay at sangguniang kabataan elections na ipinagpaliban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Chairman Garcia, nasa 90% hanggang 95% na silang handa sa magiging botohan sa BARM. Inaasahang nasa 2.3 million ang boboto sa BARM election. Dumalo sa flag raising ceremony ng National Bureau of Investigation kaninang umaga si Director Jaime Santiago matapos nitong magpasa ng irrevocable resignation nitong Biyernes. Nagpaalam na rin ito sa mga kawani ng NBI. Mula sa Pasay City, ang detalya hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, may sinabi bang dahilan si Director Santiago kaugnay ng kanyang pagbibitiw bilang hepe ng NBI? Ano ang laman noong resignation letter? Yun ang dahilan. Ito ang sinabi ni Director Santiago kaninang umaga sa flag raising ceremony. Kiit niya, ayaw niyang mabahiran ang kanyang reputasyon ng mga paninira. Emosyonal ang ilang tauhan ng National Bureau of Investigation sa flag raising ceremony kaninang umaga. Matapos itong magpasa ng kanyang irrevocable resignation sa tanggapan ng Pangulo noong Biyernes, sinabi ni Santiago na nanahimik siya at hindi nagpa-unlock ng mga interview. Subalit kinumpirma ng Malacanang ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Aniya, marami ang nalungkot sa kanyang pag-alis sa NBI, ngunit inamin din ito na may ilan ang nagbunyi. Mariin din itong itinanggi ang mga ibinabato na akusasyon sa kanya, gaya ng umano'y pagtanggap ng mga suhol. Dagdag pa niya, maraming irregularidad ang nangyari sa ilang operasyon na hindi na niya isinapubliko. Pero may mga taong sangkot na sinampahan nila ng kaso. Gayunmay, walang nangyari sa mga investigasyon. Nilinaw din ni Santiago na hindi dahil sa pagkadismaya sa administrasyon ang kanyang pag-alis. Anya, hanggat walang napipili ang Pangulo na kapalit niya, mananatili siya sa pwesto bilang paggalang sa tiwala ng Pangulo. Plano naman ng dating hukom at ngayon ay NBI Director na magbalik sa pribadong buhay at mag-focus sa pagpa-farming sa kanyang pag-alis sa ahensya. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Naniniwala si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na sinusubukang gawing normal ng China ang presensya ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea. Kaugnay ito sa 4 na barko ng Chinese Coast Guard at isang Chinese research vessel na nasa paligid ng Baho de Masinloc. Narito ang report ni Benedict Samson. Bagamat umuwi na sa mainland China ang PLA Navy Destroyer at Chinese Coast Guard Vessel 3104 na nagkabanggaan noong August 11, 4 na CCG vessel at isang Chinese research vessel naman ang namataan sa paligid ng Baho de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na ang ginagawang pag-deploy ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ay bahagi ng pag-normalize ng presensya nito sa pinag-aagawang teritoryo. Well, the
main objective of the Chinese government, no, in deploying their China Coast Guard vessels in different parts of Luzon is actually to normalize their presence and also to operationalize their 9, now 10-dash line. No? So, hindi sila nag-overlap pa. What they're actually doing is they are normalizing their presence because it falls within their illegal claim. Sa isang pahayag ni Senior Colonel Jiang Bin, spokesperson ng Chinese Ministry of National Defense, sinabi nito na nalabag umano ng Pilipinas ang soberanya, karapatan at inilagay sa matinding panganib ang Chinese personnel at pagpapahina sa kapayapaan sa South China Sea. Ngunit tugon ni Tariela, hindi gawain ng Pilipinas ang mga himasok sa teritoryo ng China. Hindi rin nag-iimbento ang Pilipinas ng gawain para magkaroon ng misyon sa West Philippine Sea. Mahirap naman siguro mag-stage ng ganitong kunya-kunyarian, although alam naman natin sa China magaling sila dyan. But on our part, we don't stage this kind of fuel subsidy because it would require ordinary Filipino fishermen. Mga ordinaryong mangingisda ito. It's not the government who's, alam mo yun, parang it's very difficult for us to tell the Filipino fishermen, kunyari mamigay tayo ng fuel. Kung napanood nyo ang food delivery, you can really feel how hard it is for the Filipino fishermen to go there. So, yung sabihin niya mag-stage tayo ng kunya-kunyari ang relief food, I think you need to have a very, parang umaga, matinding imahinasyon para masabi mong magagawa ng Pilipinas yan. Giit pa ni Commodore Tariela, China ang lumabag sa international laws. The weird part on those kind of statements of the People's Republic of China is that they are also highlighting sometimes international law and UNCLOS, but they're not actually applying those international law with their claims. No? Kahit ano pang sabihin nila, their claims in the entire West Philippine Sea is invalid and illegal. Samantala, naninindigan din ang PCG na patuloy ang kanilang pagtupad ng tungkulin upang masiguro na napapanatili ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Despite of the size disparity of our Coast Guard vessels, which are relatively smaller than their vessels, we're still going to support our Filipino fishermen and assert our legitimate position in the West Philippines. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinuwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang kaso. Ayon kay Vice President Sara Duterte, nag-file ng motion ang kampo ng dating Pangulo kung saan sinasabing dumaan na ang 1 taon bago nagsimulang mag-imbestiga ang ICC. Sinabi ito ng Vice Presidente noong dumalaw siya sa Filipino community sa Kuwait noong nakaraang Biyernes. Nasa 5 buwan na mula nang ikulong sa the Netherlands ang dating Pangulo nang hulihin ito sa Pilipinas noong March 11 ngayong taon. Inamin ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na humarap sa pagsubok ang pambansang pulisya noong nakaraang araw. Gayunman sinabi ng opisyal na nalampasan ito ng PNP dahil sa kanilang pagkakaisa. Mula sa Camp Crame may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ba itong mga pagsubok sa PNP na tinutukoy ni General Torre? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ito yung lubutang doon nakaraang linggo na kaugnay doon sa inilabas ng NAPOLCOM na resolusyon kung saan pinapawalang visa ang mga posisyon o yung mga assignment ng mga pulis na ipwinesto nito si General Torre. Kaya naman kanina, Aga, sinabi ni General Torre na nananatiling matatag at nagkakaisa ang Philippine National Police. Yan ang sinabi ni General Torre sa flag raising ceremony sa Campo Crame ngayong umaga. Sa kanyang mensahe, sinabi ni General Torre na itong mga nakalipas na araw ay humarap nga sa pagsubok ang PNP, pero sa halip na mabuwag ay lalo silang sumibay. Pagpapakita umano ito ng pagkakaisa sa kanilang hanay. Nagpasalamat din si General Torre sa mga pulis dahil naramdaman niya ang malasakit, tiwala at paninindigan ng mga ito. Noong nakaraan linggo nga ay dumutang ang resolusyon ng NAPOLCOM na kumukontra sa balasahan na ipinapatupad ni General Torre.
Nagpahayag naman agad ng suporta ang Philippine National Police Academy Alumni Association Incorporated at Association of Police Officer Bilateral NP Incorporated at maging ang 18 Police Regional Offices kay General Cortes. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, August 19. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 80 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang tataas naman ng 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Samantala, rollback din na 90 sentimos ang ipapataw sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ilan sa mga dahilan ng dagdag bawas sa presyo ngayong linggo ay dahil sa inaasahang pagtaas ng produksyon ng mga oil-producing countries. Gayon din ang bumababang global demand outlook at bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng US at China. Nakatakdang talakayin mamayang hapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyong isinumite ng ilang transport group na humihiling ng pisong dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeep. Mula sa Quezon City, ang detalye alamin natin kay Benedict Samson live. Benedict, sakaling hindi maaprubahan yung dagdag pasahe, yung maaaring hilingin ng mga transport group sa LTFRB? Magandang tanghali, Aga. Mamaya nga malalaman natin kung papayagan na ba ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ito nga hiling na dagdag pasahe sa mga pumapasadang pampublikong jeep. Inaasahan na dadaluhan ng iba't ibang jeepney transport group ang hearing na gagawin dito sa LTFRB National Capital Region Office. Nag-ugat ang hiling na pisong dagdag na pamasahe sa jeep dahil sa nararanasang pagtaas ng produktong petrolyo. Pero sa pahayag naman na mula sa Lawyers for Commuters Safety and Protection o LCSP, hindi per increase ang solusyon kundi fuel subsidy. Ito ang nakikita nilang paraan para maibsan ang hirap ng mga PUB driver at hindi na rin makapagdagdag pa ng pasanin sa mga commuter. Kung kaya't nananawagan sila sa gobyerno na kaagad na ipamahagi ang fuel subsidy sa mga driver ng lahat ng pampublikong sasakyan. Aga dagdag pa ng LCSP na i-honor ng gobyerno itong ang inilabas na certification ng Department of Energy noong Hunyo para nga kaagad na makapag-release nito nga subsidiya. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Naglabas ng abiso sa publiko ang Land Transportation Office o LTO kaugnay sa isasagawang data system upgrade ng LTO Tracker mula August 21 hanggang August 25, 2025. Dahil dito, pansamantalang hindi magagamit ang LTO Tracker sa mga nabanggit na panahon at muling magbabalik ang normal nitong operasyon sa Martes, August 26. Layunin ng system upgrade na mas mapabuti ang performance ng kanilang sistema at mas mapabilis ang serbisyo sa publiko. Nasa Ormoc City, sa Leyte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng 124 na Patient Transport Vehicle o PTV sa mga munisipalidad at syudad ng Region 8 o Eastern Visayas. Partikular na nakinabang dito ang Biliran, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Southern Leyte at Leyte. Kada ambulansya ay may lamang medical tools, kabilang na ang stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor at iba pang supply na kailangan ng isang pasyente. Inatasan ng Pangulo ang Philippine Charity Sweepstakes Office na bigyan ang kada syudad at munisipalidad sa bansa ng isang ambulansya. Nagsagawa ng OFW Serbisyo Caravan sa Saudi Arabia ang Department of Migrant Workers kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno. Kaugnay nito, libo-libong transaksyon ang naiproseso ng ahensya na libreng natanggap ng mga OFW. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez.
Free government services. Ito ang alok ng Department of Migrant Workers, bit-bit ang iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga Pilipinong nagtatrabaho abroad. Nitong nakaraang August 15 at 16, partikular na isinagawa ang ikapitong yugto ng OFW Serbisyo Caravan sa Al Khobar, Saudi Arabia, kung saan nakapagtala ng nasa 4,500 transactions o katumbas ng 908 OFWs ang nakatanggap ng libreng serbisyo. Kasama sa 10 ahensya ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Trade and Industry, PhilHealth, Social Security System, Pag-ibig Fund, Land Bank of the Philippines, Philippine Statistics Authority o PSA at Philippine Embassy in Riyadh. Layunin ng naturang programa na ilapit ang mga ito sa mga OFW upang mas mapadali ang pagpuproseso ng mahahalagang transactions gaya ng OWA membership and renewal, investment consultations, proseso ng mga contribution, maging birth registration at marami pang iba. Sa ibinigay na mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinabi nito na ang Serbisyo Caravan ay isang paraan ng pagkilala sa mahalagang papel ng mga OFW sa pag-unlad ng bansa. One way of recognizing all your sacrifices is by providing you with public services, programs, opportunities that will cater to your needs and to allow you to grow, excel, and prosper even more. Samantala, hiling naman ng ilang Filipino community groups sa Saudi Arabia na gawin ng regular ang Serbisyo Caravan Program upang mas marami pang OFW ang makinabang dito. Pagtitiyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, marami pang serbisyo caravan ang idarao sa Middle East upang maabot ang mas maraming migranteng manggagawa na nangangailangan ng tulong habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Dagdag pa ng kalihim, bukod sa face-to-face transactions, posibleng idagdag sa mga susunod na yugto ang paggamit ng digital government transaction upang mas mapabilis at mapadali ang pagpuproseso ng mga serbisyo. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng Bureau of Immigration ng deportation case laban sa American National na sangkot sa umano'y pang-aabuso sa nasa 106 na mga kabataan sa isang care facility sa Mexico, Pampanga. Ayon sa Bureau of Immigration, sa ngayon ay inaasikaso na nila ang gagawing proceedings laban sa 48 anyos na si Jeremy Ferguson bilang bahagi ng Shield Kids campaign na layong protektahan ang mga kabataang Pinoy mula sa pang-aabuso ng mga foreign nationals. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa Department of Social Welfare and Development hinggil sa kaso ni Ferguson. Naiuwi na sa bansa ng pamahalaan ang mahigit sa 100 distressed overseas Filipinos mula sa bansang Laos at Myanmar. Ayon sa mga otoridad, sila ay posibleng mga biktima ng human trafficking. Mula sa NAIA, Pasay City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang detalye nitong mga nasagip na Pinoy mula sa Laos at Myanmar? Magandang tanghali, Ella. Nasa 114 distressed overseas Filipinos ang matagumpay na naibalik ng pamahalaan sa bansa. Sa ulat ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, 77 rito ay galing sa Laos at 37 naman sa Myanmar. Ayon sa mga otoridad, sila ay posible o mga biktima ng human trafficking. Mayroon sa kanila ay pinagtrabaho sa love scam, pinangakuan ng malaking sahod at iba pang modus ng panluloko. 61 sa mga nirepatriate ay nauwi o mga nauwi ay kababaihan. 53 naman ay mga lalaki. Aminado naman ang Bureau of Immigration na malaking hamon sa kanila na mapigilan na umalis sa bansa ang mga ito dahil karamihan anya sa mga ito ay kumpleto ang travel document maging ng overseas employment certificate. Kaya payo ng mga otoridad sa publiko, ang pinakamabisa pa ring paraan para maiwasan na mabiktima ng human trafficking at iba pang kaugnay na krimen ay maging mapagmatsyag at mapanuri. Kapag inaalok niya ng sobrang laking sahod, ay dapat nang magdududa
na hindi ito totoo kundi illegal. Yan ang ating update mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Pinangunahan na ng opisina ni Senator Juan Miguel Zubiri ang pagsasagawa ng mandatory drug testing sa Senado ngayong araw. Kasunod ito ng issue ng paggamit umano ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng Senate building. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, inisyatibo ba ito ng opisina ni Senator Zubiri itong pagsasagawa ng mandatory drug test dyan sa Senado? Yes, Aga, mismong si Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri ang nag-voluntaryong manguna sa pagsasagawa ng mandatory drug testing sa kanya mismong opisina. Kung walang tinatago, wala rin dapat ikatakot. Ito ang binigyan diin ni Senador Zubiri kasabay ng paghihimok nito sa iba pang mga opisina sa Senado na magsagawa na rin ng mandatory drug testing. Mismong ang Bukidnon Solon pa ang naunang magpa-drug test habang kinumpirma nito na lahat ng kanyang 35 staff ay sasailalim rin rito. Ayon sa mambabatas, sa tulong ng accredited laboratory ng Senate Medical Bureau, kukunin ang kanilang urine samples para sa 5 pinagbabawal na gamot. Kabilang sa maaari nitong makita sa ihi ay kung gumagamit ang isang individual ng shabu, marijuana, cocaine, ecstasy at opium. Bagaman marami anyang nagsasabi na hair follicle ang gawin, ay wala itong ganitong kakayahan sa ngayon. Ngunit kung mayroon man anyang magrekomenda ng hair follicle institution at ay walang problema anya kung magpapasailalim rin sila rito. Kung lead by example, dami nagsasabi na may nagdodroga dito sa Senado, kaya sabi ko, dapat ako tsaka staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Para sa ganun, baka maengganyo din ang ating mga kasamahan dahil ang gusto rin po natin magkaroon ng drug-free Senate. Nilinaw naman ni Senador Zubiri na sakaling may magpositibo sa paggamit ng iligal na droga sa kanyang opisina ay sasailalim pa rin ito sa due process. Aniya, bibigyan niya ng tsansa ito na sumailalim sa rehabilitasyon habang ito rin ay sususpindihin. Ngunit kung pagkatapos ng reglementary rehabilitation ay nagpositibo pa rin ang sino mang empleyado ay saka ito tatanggalin sa trabaho. Aga, ayon rin kay Senador Zubiri ay nakausap na rin ito sina Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, gayon din si Senador Loren Legarda at aniya kinumpirma ng mga naturang Senate Minority members na sila rin ay magsasagawa ng drug testing sa kanilang mga opisina. Noong Sabado naman ay nagpadala ng sulat si Senador Soto kay Senate President Francis Cheese Escudero upang hilingin nga ang pagsasagawa naman ng mandatory drug testing sa buong institusyon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Samantala, para naman sa ating weather update, bahagyan lumakas habang mabagal na kumikilo sa direksyon ng north-northwestward ang bagyong Juaning. Ayon sa monitoring ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa bahagi ng Itbayat, Batanes. At para alamin ang latest sa bagyong Juaning, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Kaninang alas 2 ng madaling araw ay nag-develop na nga po yung low pressure na ating minomonitor dito sa northeastern part ng Philippine Area of Responsibility at naging tropical depression na ito kaninang alas 2 ng madaling araw. At sa kasalukuyan, ito ay nasa 535 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo na 55 kilometers per hour at 70 kilometers per hour naman na pagbugso o biglaan lakas ng hangin sa paligid nitong bagyo. Itong si Bagyong Juaning ay walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at ito ay hindi rin magpapalakas sa epekto ng hanging habagat. Ang nakakaapekto po sa ating bansa
ay yung southwest monsoon. Pero focus lang siya dito sa Palawan. At hindi rin ito magdadala ng maulap na kalangitan na may dalang mga pag-ulan. Ibig sabihin ay maaliwalas na kalangitan pa rin yung epekto nitong haginang Luzon, except sa Palawan ay mas bawas na moisture na associated dito sa habagat sa kasalukuyan. Dito naman sa western part ng Luzon, particular na sa Ilocos Region, Zambales at Bataan, ay magiging makulimlim ang ating kalangitan at nandun din yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, asahan natin na makakaranas tayo ng maaliwalas na kalangitan at mababang tsansa ng mga pag-ulan. Ang posibleng na magpaulan lang sa atin ay yung mga localized thunderstorms. At ito ay panandalian lamang, minuto hanggang 1 oras, at kapag umabot ng 2 oras, ay well-developed na itong thunderstorm na nagpaulan sa atin. At ito po yung ating forecast track para kay Bagyong Juaning. Sa kasalukuyan ay nandito pa rin siya sa paligid o sa loob ng PAR. And then by tomorrow morning, kasalukuyan kasi ay slowly yung paggalaw niya pa-northward. At kapag sinabing slowly ay less than 10 kilometers per hour. Kaya ang estimated time base dito sa ating forecast track ay bukas ng umaga yung labas niya ng Philippine Area of Responsibility. Pero kapag mas bumilis pa yung paggalaw niya pahilaga, posible din na nasa labas na siya ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. At base din dito sa ating forecast track, no, in terms of intensity, mananatili siya na tropical depression throughout the forecast period. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na mag-develop pa ito sa isang tropical storm, pero nananatili na mababa yung posibilidad ng kanyang development. At para sa ating forecast bukas, dito sa malaking bahagi ng Luzon, except sa Palawan, ay makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon bukas. Maaliwalas na kalangitan at mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 26 to 32, dito naman sa Baguio ay 18 to 22, at sa Legazpi ay 25 to 32. Dito sa Palawan at ganoon din sa Western Visayas ay mananatiling partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa Eastern Visayas at ganoon din sa buong Mindanao ay magiging maulap ang ating kalangitan bukas at mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero yung mga pag-ulan na yan ay hindi naman extreme. So moderate to at times heavy lamang yung mga pag-ulan na yan. Pero gusto pa rin natin pag-ingatin yung ating mga kababayan. Ito ay dadalhin sa atin ng tinatawag natin na monsoon trough. Ito ay parang ITCZ, pero yung magsasalubong, imbis na parehong easterlies o trade winds, ang magsasalubong dito sa monsoon trough ay yung easterlies at yung hanging habagat. Kaya relatively, mas konti yung mga pag-ulan na dadalhin nito as compared sa ITCZ, pero may mga atmospheric systems pa rin na posible na mag-contribute sa at times heavy rains na posible natin maranasan sa mga nabanggit natin na lugar na kung saan cloudy yung ating ma-experience. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 25 to 34, at sa Iloilo ay 25 to 32, sa Tacloban naman ay 26 to 31, at sa Davao ay 24 to 32. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning, pero gusto natin pag-ingatin yung ating mga kababayan dahil sa kasalukuyan, posibleng umabot ng 2.1 meters yung ating mga pag-alon dyan sa West Philippine Sea. Pero sa mga susunod na oras naman at susunod na araw ay mas bababa pa ito, at bukas ay magiging slight to moderate na lang yung ating mga pag-alon throughout the country. Kaya posible na maglayag yung ating mga mamamayan na mangingisda at seafarers. Isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na manipulado o luto ang bidding para sa flood control projects ng pamahalaan. Ang mga district engineers naman ay nagsisilbi umanong tagapaghatid o tagahatid ng pera sa mga politiko. Mula sa Baguio City, ang detalye sa report ni Grace Doctolero live. Grace, saan galing yung pera na inihahatid sa mga politiko at para saan daw yan? Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang pera ay galing sa kontraktor na nanalo sa bidding para sa politiko na usap ng opisyal ng Department of Public Works and Highways. Diretsahang isiniwalat ni Benjamin Magalong ang malalim na sistema ng korupsyon sa mga flood control projects ng DPWH. Ano umano ang papel ng mga district engineers at politiko, narito ang kanyang pahayag.
Alam mo kasi, itong mga district engineer, redundant lang yan sa trabaho ng regional director eh. Ang trabaho ng district engineer, unang-una, ang namili dyan yung politiko. So siya rin ang taga-deliver ng pera doon sa politiko. Yan ang pinaka-importanting trabaho niya. In fact, yan yung unwritten na kanya, task description niya eh. Mag-deliver ng pera sa politiko. Iginiingalong na hindi lamang mga politiko ang nakikinabang kundi ang mga district engineers na rin umanong nagkakamal ng pondo. Sila na umano ang nagdi-design, nagpaplano at nagbibid ng mga proyekto. Yung DE, yung district engineer, kasi siya na rin ang contractor noon, may sarili na siyang grupo ng contractor, siya na yung magde-design, siya na malamang paplano, siya na rin yung magde-design, siya na rin ang gagawa ng program of works, siya na rin ang magbibid, magpapabid, siya na rin ang magbibid, diba? Siya na rin ang mag-implement, siya na rin ang magbibil, siya na rin ang kukolekta. So sa kanya na lahat. Diniin din ng alkalde na ang sistemang ito ay nagiging pagsahan kung sino ang may pinakamataas na alok ng advance o komisyon. Ito raw ang nagtatakda kung sino ang makakakuha ng malalaking proyekto. Ay, wala yun. Yung live streaming na yun. Kasi dyan sa mga flood control projects, ang mapipiliin na contractor dyan, kung sino yung pinakamabilis magbigay ng advance at yung pinakamalaking porsyento. Yun ang kwan dyan. Yun ang qualification mo to be able to get to win the bid. Kasi kung titingnan mo, yung mga contractors na iba, kung ang differential lang nila is 2%, 1%, yan, rig yan. Pero kung ang diferensya niya, mga 20%, may lumaban dyan. Sa kabila ng mga panganib na maaari doon ang ginagawa niyang mga pagbubunyag, nanindigan si Magalong na ang kanyang layunin ay magpadala ng malakas na mensahe laban sa korupsyon at para sa mas malawak na pagkakaisa para sa good governance. Aga anumang pangyayari, handa umano siyang ipaglaban ang katotohanan. Handa rin umano si Magalong na dumalo sa pagdinig ng Senado sakaling kunin siyang resource person. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Binuksan na ng National Food Authority o NFA ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga magsasaka sa bansa. Pero sa Bulacan, matumal o kakaunti pa lamang ng mga magsasaka ang bumibili ng murang bigas. Mula sa Balagtas, Bulacan, alamin natin ang detalye kay Nestor Torres live. Nestor, bakit kakaunti yung mga magsasaka na bumibili niyang murang bigas dyan sa Bulacan? Sa ngayon kasi, Ella, hindi lahat ng mga magsasaka ay pwedeng makabili ng 20 pesos na bigas dito sa lugar ng Bulacan kung hindi sila nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng DA. Sa programa ng Kadiwa ng Pangulo na 20 pesos per kilo na bigas para sa mga magsasaka, 5 milyong farmers at farm workers sa buong Pilipinas ang target ng pamahalaan na makinabang dito. Sa isang buwan, may allotted 10 kilo na bigas ang isang magsasaka mula buwan ng August hanggang December. Pwede rin nila itong bilhin ng isang kaban para hindi na sila magpabalik-balik. Ayon kay Rona Talents, Officer in Charge ng NFA Bulacan, sa 8 NFA warehouse sa probinsya, matatagpuan lang ang benting bigas ng mga magsasaka sa Balagtas at San Miguel NFA warehouse, kung saan target nila ay 500 na magsasaka sa isang araw ang makabili. Ang allocation for the day is 250 bags. So 250 bags sa Balagtas, 250 bags din po dito po sa San Miguel. So sa 250, so since working day lang po siya, 250 bags, so 1,000 bags po yan.
5,500 po. Per outlet po yan. Isang buwan po, 5,500. Sa dalawa pong bodega, maging 11,000 bags po. Kung yan naman po ay tuloy-tuloy at depende rin po sa dami ng bumibili. Samantala, sa nakalipas na 3 araw mula nang ilunsad ang benting bigas sa mga magsasaka sa Bulacan itong nakaraang Miyerkules, sa loob ng 3 araw ay mayroon lang na 84 bags silang nabenta. Ayon sa NFA, matumal at kaunti ang bumibili ng benting bigas sa mga magsasaka. Matumal po talaga, sir, ang magsasaka po, ang pagpunta dito na magsasaka. Kailangan po ng RSBSA dahil yun naman po talaga ang unang hinahanap po natin dito, yung RSBSA po nila. Yun po yung binibigay ng DA, sir, na kung ilang ektarya po yung lupa nilang sinasakap po natin. Bagaman galing sa NFA ang ibinebentang bigas, ang nangangasiwa dito ay ang Food Terminal Incorporated o FTI. Sa sitwasyon nga ngayon, makikita natin na meron nakalagay na 10 kilong bigas dito sa binebentang 20 pesos na bigas at wala talagang bumibili. Sa ngayon nga ay ayon sa NFA Balagtas, 10 pa lang yung bumibili simula kanina umaga hanggang ngayong tanghali at talagang natutumalan sila sa mga bumibili ng 20 pesos na bigas sa ngayon. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Matagumpay na idinaos kagabi sa Araneta Coliseum ang Wish Date Concert Love Tales na naging highlight ng ika-11 anibersaryo ng Wish 1075. Tampok dito ang kwento ng pag-ibig na naghatid ng matinding hugot at kilig sa mga wishers. Ang detalye sa report ni Mia Alonso. Palagi kapag Wish Date Concert. At dahil ito na ang ika-11th anniversary ng Wish 1075, handa na ang mga wishers sa isang gabi na naman ng halo-halong emosyon. Sabi nila, love is sweeter the second time around. Pero papaano kung ang second chance na inaasahan mo ay hindi na pala sa parehong tao matutupad? Tampok sa ika-11 anibersaryo ng Wish Date ang iba't ibang mukha ng pag-ibig mula sa mga karakter na ginampanan ni Joao Constancia, Vivory Esclito, Sean Salvador, Linel Navidad, Monina Lawrence at Miss Susan Africa. Bit-bit ang samut-saring emosyon na nagdala sa mga manonood sa isang mala roller coaster na paglalakbay ng damdamin. Magmula sa mga eksenang nakakakilig. Nahumantong sa mga linyang nakakasakit. I'm breaking up with you. Kailangan lang natin maghiwalay. Ba't mo iwanan? Pero tangi ikaw lang ang kaya kong iwan. Hanggang sa pagkakataong magmahal muli pero sa iba ng pag-ibig. Sobrang plot twist po talaga. Hindi ko po ina-expect. Nasaktan po ako. Naiyak po ako kasama po ni Bianca. Para bang nalungkot kami. Diba? Akala namin yun na ang mangyayari. Hindi pala. Mas pinatindi pa ang sakit feels ng bawat eksena dahil sa malahugot na mga line-up ng kanta. What makes it more amazing, it's because of the performance. Every lyrics and every scenes connected sila. So, it makes sense and it's amazing talaga. Ibinahagi naman ng mga pangunahing karakter ang kanilang experience sa entablado bilang mga first-timers sa live acting. I think a few days ago I was just thinking, I kept overthinking, how am I gonna do this? It's my first time doing a live acting on stage, so I've never done that. So it's theatrical, may mga tao, and then sinabihin na kami na
yung mga tao dito, they're very interactive. They'll shout, they'll scream pag nagustuhan nila o ano. So I was like, okay. Sige, so that's a good thing. But for me naman, kasi yung eksena namin, since it was emotional, minsan nakaka-distract yun. So I was like, super nervous about it. I've performed naman like on stage kasi I've tried the musical theater play, but it's different kasi of course, aside from it's like a bigger venue, it's Wish. You know what I mean? Like high expectations din talaga from everybody. Kaya naman sa huli, hindi lamang manonood ang dinala ng 11th Wish Anniversary Concert sa All Out Feels Emotion, kundi maging ang mga nagbigay buhay sa kwento. Sobrang unique po nung experience kasi sa Wish Date ko lang po siya parang nararamdaman and na-experience. Kasi po, dito po may movie po tapos may kanta. Overall po, parang kakaiba po talaga, ang saya po. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang buhay ng iba't ibang timeless music ang panibagong installment ng Wish Date Concert na pinamagatang Love Tale. Dahil sa line-up ng mga awitin kagabi, ibang level ng connection at musical experience ang bumalot sa buong Araneta Coliseum. Narito ang report ni Jed Naresina. Na selebrasyon ng ika-11 anibersaryo ng nag-iisang FM radio station on wheels. Isang panibagong kwento at lineup ng mga awitin ang inihanda ng Wish 1075, katuwang ang KDR Music House para sa mga wishers. Hindi lang plot twist ang nagpabilib sa mga manonood, kundi pati na rin ang timeless soundtracks mula sa great OPM icons at rising artists sa bansa. Tampok sa musical lineup ang ilang music legends na unang beses palang nag-perform sa Wish Day, gaya ni pop rock veteran Kitchi Nadal. Well, when I was told about the concept, dun pa lang na-excite na ako kasi parang I've always wanted for my songs to be like yung parang soundtrack siya ng parang movie or play. So that was really exciting for me. So I said yes right away. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakasama rin ang original Prince of Pinoy Pop, Dingdong Avansado. Well, why will I say no? I mean, it's a very, very worthwhile project. Saka my wife and my daughter already came out here, so why not complete the family? Ika nga. So it was not a hard decision for me. At tulad ng kanyang asawa na si OPM phenomenal diva Jessa Zaragoza at ng kanilang anak na si Jada na nakapagtanghal na sa mga nakalipas na Wish Date concert, ikinatuwa ni Dingdong ang kakaibang konsepto ng Wish, lalo na't nagbibigay aniya ito ng suporta at nagpapaunlad sa mga original Filipino music. And I'm enjoying myself really because I get to sing songs that I don't normally sing. And aside from my songs, no? Pero they made me sing songs na hindi ko usually kinakanta, kaya natutuwa ako. Kasama rin sa pangmalakasang lineup si Asia's romantic balladeer, the one and only Christian Bautista. Bagamat madalas na host si Christian ng Wish Music Awards, ito ang kanyang unang pagtatanghal sa Wish Day. At dahil sa kanyang signature romantic style ng pagkanta, nagdala ito ng mas malalim na emosyon sa kabuuan ng gabi. Instant ang reaction ng audience sa kilig na napapanood nila. Instant. And it's something na actors don't usually hear right away. So yung mga actors nyo kanina who's doing brilliantly, nare-receive nila agad yung feedback, applause, acclaim. So it's a very, very nice experience for all. Nakipagsabayan din sa kantahan ang rising musician and talent na si Akila Packing.
Hindi nagpahuli si Aquila dahil bawat awit na kanyang kinanta ay nagbigay kilig, sakit at hinagpis sa bawat isa. I want the audience to feel kung ano yung message talaga ng song. So if I'm singing a song na heartbroken, gusto ko maramdaman din nila yung bittersweet ng unrequited love. Yun. When I'm singing something na pampakilig, I want them to feel na yung kilig mismo. So, yeah. At para makumpleto ang solid musical experience, nagbalik sa Wish Date stage ang vocal powerhouse na si Gigi Delana. Ito ang kanyang ikatlong comeback sa Wish Date, kung saan sa kanyang huling pagganap sa anniversary special noong nakaraang taon ay talagang namangha ang mga manonood. Ngunit isa ito sa unforgettable moment para kay Gigi. It's different kasi yung songs din eh. Very sentimental. Yung second na kinanta ko dito sa Wish is To Love You More. It's one of my mom's favorite songs na kinakanta ko since I was a kid. So I'm really, really glad na ito yung pinakanta sa akin ng Wish. So, nakakaantig na takbo ng kwento na sinabayan ng tagos sa pusong setlist mula sa OPM icons at rising artists ang nagbigay kulay sa Wish Date Love Tales kagabi sa Araneta Coliseum. Ibang level ang connection at musical experience from timeless soundtracks ang pinabaon ng mga performers sa mga wisher upang magbigay ng memorable experience sa bawat isa. Kaya naman hindi natatapos sa ika-11 taon ng Wish 1075 ang pagbuo nila ng mga bagong konseptong tiyak na aantig sa puso ng fans at kapupulutan pa rin ng aral ng bawat isa. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 23 na nagsasabi, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panik ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.